Hello kaibigan. Dito po sa South Korea, malapit na ang Lunar New Year o tinatawag po nilang Sulan. Ito po ay may 3 hanggang 5 araw ng bakasyon. Lahat ng mga anak ay pumupunta sa kani-kanilang mga tahanan o di kaya pupunta sa mga yumaong mahal sa buhay. Ito ay mga tradisyonal na bakasyon ng mga Koreans. Sa tuwing panahon ng bakasyon at magkikita-kita ang pamilya, sino po kaya ang mas excited na makita ang mga mahal sa buhay? Ang mga magulang po kaya o ang mga anak? Ayon po sa aking sariling pagsaliksik, 100% ang sumagot na magulang. Sa Lucas 15 ay mabasa natin ang kwento ng isang suwail na anak o ang The Prodigal Son, kung saan ay kinuha niya ang kanyang mamanahin kung sakaling mamatay ang kanyang ama. Ito'y para bang nais na niyang mamatay ang kanyang ama kahit ito po ay nasa malusog na pangangatawan. Ngunit hindi ito ipinagkait ng kanyang ama sa kanya. Kahit labag po ito sa kanyang damdamin ang mawalay sa piling niya, ang kanyang pinakamamahal na anak, ay ibinigay niya ang kanyang mana at nilustay ito sa kalayawan. Sugal, alak, babae at kung ano-ano pang mga gawain na hindi kanais-nais, hanggang sa maubos ang kanyang yaman at mawala na rin ang kanyang mga kaibigan. Tunay nga po kaibigan ang kasabihan, kung wala ka ng pera, wala ka na rin kaibigan. Umantong sa kawalan ang suwail na anak at nagtrabaho na lang sa babuyan. Ang trabahong sadyang karumal-dumal sa tradisyon ng mga Hudyo. Ngunit dahil po wala na siyang makain at dahil sa tindi ng tagutom sa panahon ngayon, ay wala na siyang ibang trabahong mahanap. At dahil sa sobrang gutom at hirap, kahit pagkain ng baboy ay kinakain na rin niya. Ngunit nang mapag-isip-isip niya na mas mabuti pa ang mga alipin ng kanyang ama na may sapat o sobrang mga pagkain, kapag desisyon siyang bumalik sa kanyang ama at humingi ng patawad at handa na rin siyang maging alipin kung sakali. Nasa ulo niya na rin ang kanyang mga nais sabihin at humayo sa kanyang tahanan. Sa kanyang pagdating, malayo pa kaibigan, ay tanaw na ng kanyang ama na matagal nang nag-aantay sa kanyang pagbabalik. Ang matanda ay agad na tumakbo papalapit sa kanyang anak at niyakap siya na mahigpit. Hindi pa niya natapos ang kanyang paghingi ng tawad, ang kanyang ama ay nagpatawag ng isang handaan para sa kanya. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, ang pagtakbo ng isang matanda ay hindi karaniwan sa tradisyon ng mga Hudyo. Ngunit ito ay nagpapakita ng isang malaking mensahe sa karakter ng ating Diyos Ama, na siya ay gagawa ng hindi karaniwan. Maipakita lang niya ang kanyang pagnanais na makasama ka. Katulad na lang ng kanyang ginawa. Ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ay hindi karaniwan sa isang dakilang Diyos, ang hubarin ng kanyang pagka-Diyos, mamuhay na gaya ng isang tao makasalanan at mamatay, para lang ikaw at ako ay makasama sa buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang Diyos Ama ay excited na makapiling ka. Lumapit sa Kanya. Huwag nang hintayin maging perpekto ka, dahil imposible itong mangyari kung wala ang tulong ng ating Panginoong Hesus. Ibigay mo ang buong puso at kaluluwa nang sa gayoy tutulungan Kanyang talikuran ng iyong makasalanan. Nais Kanyang makasama
sapagkat para sa Kanya ang langit ay hindi langit kung wala ka at ako. Excited siyang makasama ka, kaibigan. Sa Lucas 15 verse 10 nagsasabi po, gayon din, sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Ang ating Diyos Ama na may likha sa atin. Siya ay isang magulang na naghahangad at excited na makasama ka. Tayong lahat, ikaw at ako,